10 bilyong dolyar. Iyan ang halaga ng apelyidong itinapon ninyo sa gitna ng ulan. Habang nagdiriwang kayo sa marangyang medianoche, hindi ninyo alam na ang babaeng pinalayas ninyong parang aso ang siyang may-ari ng bawat sentimong winawaldas ninyo. Marco, Doña Cielo. Handa na ba kayong matikman ng bagsik ng isang inang inagawan ninyo ng dangal? Sino nga ba ang tunay na pulubi ngayon? Wala ka ng puwang sa bahay na ito, Rina. Masyado ka nang naging pabigat sa pamilyang ito, kaya lumayas ka na bago ko pa mawalan ng pasensya. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa pandinig ni Rina. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng pagkamuhi. Sa likod ni Marco, nakatayo ang kanyang ina na si Doña Cielo na may krus sa dibdib at tila nagdarasal, ngunit ang mga mata ay naglalabas ng puot habang nakatingin sa manugang. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Rina ang isang platitong may mainit na sopas. Kakalabas lang niya ng kusina, tinitiis ang hapdi ng kanyang tahi dahil 11 araw pa lamang ang nakakalipas mula nang isilang niya ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng operasyon. Inihanda niya ang sopas na yon para kay Marco sa pag-asang sa gitna ng paghahanda para sa medianoche ay magkakaroon sila ng kahit kaunting sandali ng kapayapaan. Ngunit ang platitong hawak niya ay unti-unting nanginig sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang ibinaba ni Rina ang plato sa lamesa. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Marco, ano bang sinasabi mo? Gabi ng bagong taon ngayon. At ang mga bata, kapapanganak ko lang, Marco. Hindi ko pa kayang maglakad ng matagal. Ang pakiusap ni Rina, ang kanyang boses ay halos isang bulong na nanginginig sa takot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Cielo. Lumapit ang matanda. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humahalo sa amoy ng nilulutong pagkain sa kusina. Huwag ka nang magdrama, Rina. Alam nating lahat na ang habol mo lang sa anak ko ay ang marangyang buhay na ibinibigay namin sa'yo. 11 araw? Sapat na yon para makatayo ka at mag-impake. Hindi namin kailangan ng isang ampon na walang dalang anuman, kundi kamalasan at 3 batang magiging pasanin lang ng aming kumpanya. Ang madiing sabi ng matanda. Hindi makapaniwala si Rina sa naririnig. Ang 3 sanggol na mahimbing na natutulog sa silid sa itaas. Ang mga bunga ng kanilang pagmamahalan ay tinatawag na pasanin ng sariling lola ng mga ito. Bago pa man siya makasagot, isang marahas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Inihagis ni Marco ang isang malaking bag sa paanan ni Rina. Ang mga gamit niya na padalos-dalos na isinilid ay bahagyang lumabas sa zipper ng bag. Nandyan na ang lahat ng kailangan mo. Huwag kang mag-alala. Nag-iwan ako ng sapat na pera para sa pamasahe niyo patungo sa kung saang butas kayo nanggaling. Ani Marco habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ngunit ang tunay na dagok ay hindi doon nagtapos. Mula sa likuran ni Marco, isang babaeng luntian ang suot at puno ng alahas ang lumabas. Si Tanya, ang babaeng palaging sinasabi ni Marco na kaibigan lang sa negosyo. Malamig na yumakap ang kamay ni Tanya sa braso ni Marco. Isang kilos na puno ng pag-aari at tagumpay. Marco, honey, baka mahuli tayo sa reservasyon natin sa hotel. Hayaan mo na siya. Mabilis naman ang mga grab car ngayon, di ba? Ang malanding sabi ni Tanya habang tinitingnan si Rina mula ulo hanggang paa nang may pangungutya. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Rina. Ang sakit ng kanyang katawan mula sa panganganak ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakamanhid na lamig na nagmula sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay kusang napakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng mundo
na binuo niya sa loob ng 5 taon. Tumalikod si Marco. Tila ba ang asawang nasa harap niya ay isang basura na kailangang itapon para hindi makasira sa selebrasyon. Doon, sa gitna ng marangyang sala, na pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw para sa bagong taon, naramdaman ni Rina ang pinakamatinding pag-iisa. Bumaling siya sa pintuan kung saan ang anino ng ulan sa labas ay tila naghihintay na lamunin siya. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang bag ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Walang luhang pumatak dahil ang kanyang mga mata ay tuyot na sa sobrang gulat at pait. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng kanyang sariling paghinga na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magliwanag dahil sa mga unang pagsabog ng paputok. Makukulay na liwanag na tila nanunuya sa kanyang kadiliman. Habang dahan-dahang isinasara ni Marco ang malaking pintuan ng mansyon, ang huling imaheng nakita ni Rina ay ang kanyang asawa na hinahalikan sa noo si Tanya. Ang mismong pagmamahal na akala niya ay sa kanya lamang. Nang tuluyan ng mag-lock ang pinto, ang katahimikan sa labas ng gate ay naging mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Rina sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Yakap ang bagong panganak na katawan na nanginginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa katotohanang wala na siyang matatawag na tahanan. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang malakas na alon sa dalampasigan ng kanyang pagkawasak. Kung ang pag-ibig ay kayang pumatay ng dangal sa loob lamang ng isang gabi, gaano kaya karaming luha ang kailangan para mabuhay muli ang isang pusong pinatay ng mga taong dapat ay nagtatanggol dito? Sa ilalim ng makukulay na paputok na nagbibigay buhay sa langit, ang bawat bituin ng apoy ay tila mga luhang naglalagablab na bumabagsak sa mukha ni Rina, na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay nagdiriwang habang siya ay unti-unting namamatay sa loob ng kanyang sariling katawan. Ang bawat hakbang ni Rina palayo sa gate ng Villa Webb ay tila isang pagpako sa kanyang sariling krus. Ang sakit sa kanyang puson, kung saan naroon ang sariwa pangtahi mula sa kanyang panganganak, ay naglalabas ng mga pintig na tila ba hihimatayin siya sa bawat galaw. Ngunit wala siyang karapatang mahimatay. Sa kanyang 2 kamay, mahigpit niyang hawak ang 2 portable car seat kung saan nakahiga ang kanyang 2 anak, habang ang pangatlo ay nakatali sa kanyang dibdib gamit ang isang manipis na tela. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, hindi bilang isang pagpapala, kundi bilang isang malupit na hagupit ng tadhana. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay kasing talim ng mga salitang binitawan ni Marco. Wala siyang masilungan. Ang mga bahay sa paligid ng subdibisyon ay sarado. Ang mga bintana ay naglalabas ng liwanag at ingay ng tawanan. Amoy ng mga masasarap na putahe ng medianoche na tila nanunuya sa kumakalam na sikmura ni Rina. Tahan na, anak, tahan na. Ang mahinang bulong ni Rina nang magsimulang umiyak ang sanggol na nasa kanyang dibdib. Ang yak nito ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Sinubukan niyang maghanap ng tuyong lugar sa ilalim ng isang maliit na hintuan ng bus, ngunit ang hanging umiihip ay nagdadala pa rin ng lamig na tila nanunuot hanggang sa buto. Doon, sa dilim ng kalsada, naramdaman ni Rina ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang mga taong itinuring niyang pamilya ay hinayaan siyang mamatay sa gitna ng gabi. Ang kanyang gatas ay tila natuyo na rin dahil sa tindi ng stress at gutom. Napasandal siya sa malamig na semento. Pilit na pinoprotektahan ang mga sanggol mula sa basang hangin. Diyos ko, maawa po kayo. Huwag po ang mga anak ko. Ang dalangin niya habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pagod at lagnat
na unti-unting sumisibol sa kanyang katawan. Isang matandang babae na may hawak na sira-sirang payong ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang matanda ay nakasuot ng kupas na duster. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng habag na matagal nang hindi nakikita ni Rina sa loob ng bahay ng mga web. Ineng? Bakit ka nandito sa gitna ng ulan kasama ang mga sanggol na ito? Diyos ko, napakalamig ng iyong mga kamay. Ang boses ng matanda ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Napaangat ang tingin ni Rina. Lola? Isay? Ikaw ba yan? Ang nangihinang tanong niya. Si Lola Isay ay ang dating labandera ng mga web na tinanggal ni Doña Cielo dahil lamang sa aksidenteng pagkabasag ng isang baso. Rina, Panginoon ko, anong ginawa nila sa'yo? Bakit kanila itinapon sa labas na parang isang basahan? Ang sigaw ng matanda habang mabilis na inilulukob ang kanyang payong kay Rina. Hindi nakasagot si Rina. Ang tanging nagawa niya ay ang yumakap sa tuhod ng matanda at doon ibinuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hagulhol, isang tunog ng paghihinagpis na tila nagpapatigil sa ingay ng mga paputok sa paligid. Wala na po akong matuluyan, Lola. Wala na. Wala na po kaming pupuntahan. Ang hikbi ni Rina. Inalalayan siya ni Lola Isay na tumayo. Kahit nahirap din ang matanda sa sarili niyang mga rayuma. Huwag kang mag-alala, Ineng. Mayroon akong maliit na barong-barong sa dulo ng kalsadang ito. Hindi ito palasyo, pero tuyo ang sahig doon. Halika, bago pa magkasakit ang mga batang ito. Habang naglalakad sila sa putikan, tumigil sandali si Lola Isay at tinitigang maigi ang mukha ni Rina sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng ilaw. Isang kakaibang gulat ang rumihistro sa mukha ng matanda. Isang pagkilala na tila ba may nakita siyang isang bagay na matagal nang nawawala. Alam mo ba, Rina, sa tuwing tinitingnan kita, hindi ko nakikita ang isang pulubi. Mayroon kang mga mata na katulad ng sa kaisa-isang tao na iginalang ko sa buong buhay ko. Isang taong hindi mo kilala, pero tila ba ang kanyang dugo ang nananalatay sa iyong mga ugat. Kumunot ang noo ni Rina, ngunit ang tindi ng pagod ay hindi na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magtanong pa. Ang mahalaga sa kanya ay ang makahanap ng masisilungan, ngunit bago sila tuluyang makalayo, isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang dahan-dahang dumaan sa kanilang tabi, tumigil ng ilang segundo at pagkatapos ay mabilis na humarurot palayo, na nag-iwan ng isang talsik ng putik sa damit ni Rina. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At bakit tila sinusundan sila nito mula pa sa Villa Web? Ang bawat barya sa iyong palad ay maaaring maging ginto, ngunit ang bawat luhang pumatak sa iyong mga pisngi ay ang tunay na nagpapatibay sa pundasyon ng iyong magiging paghihiganti. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Lola Isay, ang amoy ng lumang kahoy at basang lupa ay humahalo sa amoy ng gatas ng sanggol. Nakaupo si Rina sa isang manipis na banig, pilit na pinapatulog ang isa sa kanyang mga anak, habang ang dalawa pa ay mahimbing ng nakahiga sa isang karton na nilagyan ng makakapal na tela. Ang bawat paghinga ni Rina ay may kasamang hapdi, hindi lamang mula sa kanyang katawan, kundi mula sa katotohanang ang kanyang mga anak ay kailangang magsimula ng taon sa ganitong kalagayan. Uminom ka muna nito, Rina. Mainit na lugaw lang ang maibibigay ko sa iyo pero sapat na ito para magkaroon ka ng lakas, ang sabi ni Lola Isay habang iniaabot ang isang basag na mangkok. Salamat po, Lola. Hindi ko po alam kung nasaan na kami ngayon kung wala kayo. Ang sagot ni Rina, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Habang hinihigop ni Rina ang lugaw, kinuha ni Lola Isay ang isang maliit at kupas na kahon mula sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya ang isang lumang litrato, isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng simpleng kamiseta ng isang hardinero, ngunit ang kanyang mga mata
ay may taglay na awtoridad na hindi matataguan. Siya si Elijah. Ang iyong ama, Rina. Noong nagtatrabaho pa ako sa kanila, palagi niyang sinasabi na mayroon siyang isang anak na babae na kailangang protektahan mula sa mundong ito. Akala ko noon ay nagbibiro lang siya dahil namumuhay siya ng simple sa Amerika bago siya bumalik dito. Ang pagkukwento ng matanda. Napatigil si Rina. Ang tanging alam niya sa kanyang ama ay isang OF daw ito na namatay sa isang aksidente noong siya ay bata pa. Wala siyang gaanong alaala rito, maliban sa ilang mga sulat na puno ng pangaral. Isang malakas na katok ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas na tila mga martsa ng sundalo sa putikan ay nagpatindig sa balahibo ni Rina. Mabilis niyang niyakap ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot na baka ang mga ito ay mga tauhan ni Marco na kukunin ang kanyang mga sanggol. Dahan-dahang binuksan ni Lola Isay ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, may dalang itim na briefcase at napapaligiran ng dalawang lalaking nakasuot ng suit ang tumambad sa kanila. Ang kanyang pagkilos ay formal. Ang bawat galaw ay may dalang bigat ng kapangyarihan. Magandang gabi. Hinahanap ko si Ginang Rina Webb. Ang boses ng lalaki ay baritono at puno ng respeto. Sino kayo? Ano nang kailangan niyo sa amin? Ang tanong ni Rina habang dahan-dahang tumatayo. Tinitiis ang sakit ng kanyang tahi. Ako si Attorney Arthur Solis, ang punong tagapamahala ng huling testamento ni Ginoong Elijah Cross. 12 taon kaming naghahanap sa iyo na Rina. At ngayon, sa ilalim ng utos ng iyong ama, narito ako para ibigay ang nararapat sa iyo. Ang paliwanag ng abogado habang inilalabas ang isang dokumentong may gintong selyo. Nanginginig ang mga kamay ni Rina habang tinatanggap ang papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang panaginip na hindi niya maunawaan. 10 bilyong dolyar, ang halaga ng Crossbank, ang pinakamalaking financial empire sa buong mundo, ay nakapangalan na sa kanya. Ang bawat gusali, ang bawat lupain, at ang bawat sentimong pag-aari ng kanyang ama ay sa kanya na simula sa sandaling iyon. Ngunit may isang huling talata sa dulo ng dokumento na nagpatigil sa kanyang mundo. Sa aking kaisa-isang anak, Rina, ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang ito, hindi para maging masaya lamang, kundi para magkaroon ka ng sandata laban sa mga taong titingnan ka lamang sa iyong panlabas na anyo. Ang yaman na ito ay magbubukas lamang sa araw na ikaw ay mawalan ng lahat, upang sa muling pagtayo mo, wala nang sino man ang makakapagpabagsak sa iyo. Hindi ko ito maintindihan. Bakit ngayon lang? Ang tanong ni Rina. Ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak sa dokumento. Dahil iyon ang hiling ng iyong ama, nais niyang makita kung sino ang tunay na mananatili sa tabi mo sa oras ng iyong kahirapan. At ngayon, Ginang Rina, o mas tamang tawaging Miss Rina Cross, handa ka na bang bawiin ang iyong dangal? Ang tanong ni Attorney Solis. Tumingin si Rina sa kanyang mga anak na natutulog sa karton. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng Villa Webb, kung saan ang anino ng mansyon ay tila isang halimaw na kumitil sa kanyang kaligayahan. Isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi na muling mamamatay. Hindi lang dangal ang babawiin ko, Attorney. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa amin. At higit pa, ang madiing sagot ni Rina. Ngunit bago pa sila makakilos, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid ng barong-barong na naging sanhi ng pagkabasag ng tanging bintana ng bahay ni Lola Iisi. Ang mga tauhan ni Attorney ni Solis ay mabilis na kumilos para protektahan sila, ngunit ang tanong ay nananatili. Alam na ba ng mga kaaway ang tungkol sa yaman na ito bago pa man ito mahawakan ni Rina? Sa wakas,
Nalinisan din ang bahay na ito mula sa amoy ng kahirapan. Ngayong wala na ang babaeng iyon, mas gagaan ang pasok ng swerte sa atin ngayong bagong taon. Ang boses ni Doña Cielo ay puno ng katuwaan habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling champagne. Ang bawat halakhak niya ay tila isang matinis na tunog na sumisira sa katahimikan ng gabi sa loob ng marangyang sala ng Villa Webb. Sa harap niya, nakahain ang pinakamahal na mga pagkain para sa medianoche, lechon, hamonado, at iba't ibang prutas na ang halaga ay sapat na para pakainin ang isang buong barangay sa loob ng isang buwan. Si Marco ay nakaupo sa tabi ni Tanya. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa bewang ng babae. Wala sa kanyang mukha ang kahit katiting na bakas ng pag-aalala para sa asawang itinapon niya sa ulan kasama ang 3 sanggol. Para sa kanya, ang gabing ito ay isang paglaya. Cheers, Ma! Tama ka. Masyado tayong naging mabait kay Rina. Akala niya siguro ay habang buhay siyang makikinabang sa pangalan natin. Ani Marco, sabay tungga ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan si Tanya na abala sa pagkuha ng litrato ng kanilang marangyang handaan para i-post sa social media. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdiriwang, ang kadiliman ay nagsisimula ng gumapang sa paligid ng mansyon. Ang bawat pagsabog ng paputok sa labas ay tila isang babala na hindi nila naririnig. Ang kanilang tinitirhan, ang kanilang mga sasakyan, at ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Marco. Lahat ng yon ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Samantala, sa isang hindi kalayo ang lokasyon, sa loob ng isang itim na van na puno ng mga hitek na kagamitan, tahimik na nakaupo si Rina. Ang kanyang mga anak ay ligtas ng nakahiga sa mga espesyal na kuna sa loob ng sasakyan, binabantayan ng isang pribadong nurse. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsuko ay nakatuon ngayon sa isang screen na nagpapakita ng financial status ng Webb Group of Companies. Miss Rina, ang lahat ng utang ng pamilya Webb sa Crossbank ay umabot na sa 50 milyong piso at ayon sa kontrata, may karapatan tayong bawiin ang lahat ng ito sa oras na magkaroon ng kahit maliit na paglabag sa kanilang credit standing. Ang ulat ni Attorney Solis habang maingat na inaayos ang kanyang salamin. Simulan niyo na, Attorney. Huwag niyo silang ititira kahit isang sentimo. Nais kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng bubong sa gitna ng gabi. Ang malamig na sagot ni Rina. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Tila ba ang bawat luha niya kanina ay naging yelo na bumabalot sa kanyang puso. Bumalik ang eksena sa Villa Webb. Ang katuwaan ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Marco. Ang boses ng kanyang finance manager sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagkataranta. Isang tunog na nagpabagsak sa basong hawak ni Marco. Ano? Anong ibig mong sabihin na kinuha ng Crossbank ang lahat ng assets natin? Imposible! Kakapirma ko lang ng extension noong nakaraang buwan. Ang sigaw ni Marco, ang kanyang mukha ay namumutla at nagsisimulang pagpawisan kahit malakas ang aircon. Napatayo rin si Doña Cielo. Ang kanyang mga alahas ay kumalansing sa tindi ng kanyang panginginig. Anong nangyayari, Marco? Bakit ka sumisigaw? Ang bangko, ang Crossbank, kinansela nila ang lahat ng credit lines natin. Kung hindi natin mababayaran ang 50 milyon bukas ng umaga, isasara nila ang kumpanya at kukunin ang bahay na ito. Ang nauutal na paliwanag ni Marco. Ang tunog ng isang malakas na kidlat sa labas ay tila sumang-ayon sa balitang iyon. Ang marangyang handaan sa kanilang lamesa ay tila naging mapait na lason sa isang saglit. Si Tanya, na kanina ay napakatamis, ay biglang bumitaw sa braso ni Marco at nagsimulang tumingin sa paligid ng may pag-aalinlangan. Sa loob ng van, napanood ni Rina ang lahat ng ito sa pamamagitan ng isang hidden camera na matagal nang nakalagay sa mansyon.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak. Ang gabi ay mahaba pa, Marco, at ang bagong taon na hiniling niyo ay simula pa lamang ng inyong bangungot. Ang bulong ni Rina sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Attorney Solis. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at bumaling siya kay Rina nang may pag-aalala. Miss Rina, may problema tayo. May isa pang tao na interesado sa Crossbank at hindi lang siya basta kaaway sa negosyo. Siya ang taong nasa likod ng tangkang pagpatay sa inyo kanina sa barong-barong. Sino ang taong ito na may sapat na lakas para kalabanin ng isang cross? At sapat ba ang yaman ni Rina para protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang kaaway na hindi gumagamit ng pera, kundi ng dahas de Baposipitik? Ang bawat pilat sa iyong katawan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga guhit ng isang mapait na nakaraan na magsisilbing mapa patungo sa iyong rurok ng tagumpay. Ang amoy ng antiseptiko at mamahaling lino ang sumalubong kay Rina nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Wala na ang tumutulong ulan mula sa butas na bubong. Wala na ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanyang basang duster. Sa halip, ang kanyang paligid ay nababalot ng init ng isang silid na tila ba sa panaginip lamang niya nakikita. Ang puting kisame ay may mga detalye ng gintong ukit at ang malambot na kama ay tila yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Isang nurse na nakasuot ng malinis na uniforme ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ma'am Rina, gising na po pala kayo. Huwag po muna kayong biglang kikilos. Katatapos lang po naming linisin ang inyong tahi at bigyan kayo ng gamot para sa inyong lagnat. Naramdaman ni Rina ang bahagyang hapdi sa kanyang puson, ngunit hindi na ito katulad ng tindi ng sakit nung siya ay nasa putikan. Tumingin siya sa gilid at nakita ang 3 kuna na yari sa puting kahoy kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng malambot na damit, malayo sa basang tela na bumabalot sa kanila kagabi. Nasaan si Attorney? Solis? Ang tanong ni Rina, ang kanyang boses ay mayroon ng mas malinaw na tono. Bagaman naroon pa rin ang bakas ng kapaguran. Narito po ako, Miss Rina. Ang boses ng abogado ay nanggaling sa pinto ng silid. Pumasok siya dala ang ilang mga folder at isang tablet. Nasa loob na kayo ng Cross Estate. Ito ang mansyong itinayo ng inyong ama para sa inyong pagbabalik. Ligtas na po kayo rito. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang paaralan para kay Rina. Hindi lamang siya sumailalim sa pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin sa isang mental na pagbabago. Tinuruan siya ni Attorney Solis tungkol sa lawak ng kanyang pag-aari, mula sa mga shares sa iba't ibang bansa hanggang sa mga kumpanyang hawak ng Crossbank. Ngunit higit sa lahat, tinuruan siya kung paano maging isang pinuno. Ang isang cross ay hindi sumasagot ng may galit, Miss Rina. Sumasagot tayo ng may resulta, ang paalala ni Attorney Solis habang naglalakad sila sa malawak na library ng mansyon. Ang inyong kabaitan ay isang hiyas. Ngunit sa mundong papasukin nyo, kailangan nyo itong balutin ng bakal. Dumating ang sandaling kailangang humarap ni Rina sa salamin. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking floor-length mirror sa loob ng kanyang walk-in closet. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang Rina ang katulong o ang Rina na biktima. Ang kanyang buhok ay maingat na naayos. Ang kanyang balat ay nagkaroon muli ng sigla at ang suot niyang itim na silk dress ay tila ba nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na hindi niya akalain na taglay niya. Dahan-dahang hinawakan ni Rina ang kanyang mukha sa salamin. Ang mga mata na dati ay puno ng luha ay mayroon na ngayong kislap ng isang mapanganib na talino. Hindi na siya ang babaeng nagmakaawa kay Marco. Siya na ang babaeng pagmamakaawaan ng lahat. Handa na ang lahat para sa pagbagsak ng web group, Miss Rina, ani Attorney Solis habang iniabot ang huling dokumento. Mayroon silang isang malaking proyekto, ang Skyline Towers.
Ito ang tanging pag-asa ni Marco para mabawi ang lahat ng kanilang utang. Bukas ang kanilang huling bidding. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rina. Ang bawat alaala ng pagtulak sa kanya ni Marco sa ulan, ang bawat panlalait ni Doña Cielo, ay naglaro sa kanyang isipan na tila isang pelikula. Ang awa na dati niyang nararamdaman ay unti-unting napapalitan ng isang kalkuladong hangarin para sa katarungan. Ilang porsyento ng materyales para sa proyektong yan ang kinukuha nila mula sa ating mga supplier? Ang tanong ni Rina habang dahan-dahang isinusuot ang isang diamanteng kwintas na pagmamay-ari ng kanyang ama. Halos 80% po, ma'am, sagot ng abogado. Mabuti. Putulin niyo ang lahat ng supply. Ngayon din, nais kong makita ang mukha ni Marco kapag nalaman niyang ang proyektong itinuturing niyang tagapagligtas ay magiging kabaong ng kanyang pangarap. Ang utos ni Rina. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang puwang para sa apla. Pero ma'am, kung gagawin natin yan, tuluyan ang babagsak ang kumpanya nila sa loob ng 24 na oras. Wala silang makukuhang pondo para sa panggamot ni Doña Cielo o para sa luho ni Tanya, paalala ni Solis. Tumingin si Rina sa bintana kung saan makikita ang malawak na bakuran ng kanyang kaharian. Ang kanyang puso ay tila naging isang matitigas na bato na hinubog ng sakit. Hayaan silang matikman ang sarili nilang lason, attorney. At tungkol sa bidding bukas, nais kong dumalo, ngunit hindi bilang Rina Webb. Paano po niyo gustong ipakilala ang inyong sarili, Miss Rina? Ipakilala niyo ako bilang ang bagong executive chairperson ng Crossbank, ang babaeng magtatapos sa dinastiya ng mga Webb. Ang huling sabi ni Rina bago dahan-dahang patay ng ilaw sa kanyang silid. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang madilim na opisina, si Marco ay hindi mapakali. Nakatanggap siya ng isang anonymous na tawag na nagsasabing ang lahat ng kanyang supplier ay biglang umurong. Ang tanging paraan para maligtas siya ay ang makuha ang pirma ng bagong head ng Crossbank bukas ng umaga. Hindi niya alam na ang kamay na kanyang hahalikan ay ang mismong kamay na tinanggihan niya sa gitna ng bagyo. Sino ang mahiwagang tao na nagmamasid kay Rina mula sa mga CCTV camera ng mansyon na hindi alam ni Attorney Solis, at bakit tila meron itong hawak na isang lumang singsing na may tatak ng Pamilya Cross? Ngunit hindi ito si Elijah. Ang bawat halakhak ng kasakiman ay unti-unting magiging alingaw-ngaw ng takot, habang ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang lumalamon sa kanilang kinabukasan. Ang mansyon na dating puno ng ingay ng tawanan at mga pagdiriwang ay ngayon nababalot ng isang nakakabinging katahimikan na paminsan-minsan lamang napuputol ng nagmamadaling mga yabag at galit na boses. Ang mga ilaw sa sala ay nananatiling nakabukas magdamag, na tila ba ang pamilya Webb ay sinusubukang pigilan ng pagdating ng dilim na unti-unting kumakain sa kanilang mundo. Si Marco, na ang mukha ay namumutla at pinagpapawisan, ay hawak ang telepono at galit na nakikipag-usap sa isang banker. Anong ibig mong sabihin? Na hindi na kayo pwedeng magbigay ng extension? Ang buong pamilya namin ay kliyente nyo sa loob ng 30 taon. Ito ang pinakamalaking proyekto ng Webb Group. Are you telling me na wala na kayong tiwala sa amin? Just like that? Sa kabilang linya, tila hindi natinag ang boses ng banker. Pasensya na po, Mr. Webb. Strictly business po ito. May bago po kaming executive chairperson sa Crossbank at ang kanyang utos ay klaro. No more extensions for clients with unstable financial standings. Ang deadline po ng inyong 50 million ay mamayang 12:00 ng tanghali. Binagsak ni Marco ang telepono sa mesa na nagpalukso kay Doña Cielo na abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas sa isang maliit na bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tindi ng pag-aalala. Ang bawat kumikinang na bato ay tila nawawalan ng halaga sa oras na yon. Anong nangyari, Marco? May nakahabol ba kayong pera
Hindi ko kayang manatili sa ganitong sitwasyon. Nasanay ako sa buhay na ito at hindi ako papayag na mawala ang lahat dahil sa isang lintik na bangko. Ang sigaw ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Wala ma! Walang gustong magpahiram ng pera. Pati si Tanya, nalaman kong may ibang lalaki pala at ngayong kailangan ko siya, umalis siya. Sabi niya, ayoko sa mga talunan. Ang sagot ni Marco, puno ng galit sa buong mundo. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting nadudurog sa harap ng katotohanan. Sa kabilang panig ng lungsod, nasa loob ng isang maluwag na conference room si Rina. Ang suot niyang puting business suit ay tila nagdaragdag ng awtoridad sa kanyang tindig. Sa harap niya, nakalatag ang mga datos at chart ng pagbagsak ng web group. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikinig sa balita mula sa kanyang mga tauhan. Miss Rina, ang lahat ng suppliers ng web group para sa Skyline Towers ay officially umatras na. Wala silang makukuhang materyales. Ang kanilang bidding mamayang hapon ay tiyak na hindi matutuloy. Ang ulat ng kanyang operations manager. Mabuti. Siguraduhin ninyong walang sino mang kumpanya sa ilalim ng cross-conglomerate ang magbibigay sa kanila ng kahit isang tornilyo. Ang utos ni Rina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hari na nagbibigay ng hatol. Samantala, sa Villa Web, tuluyan ng nagdilim ang paligid. Ang mga sheriff ay dahan-dahang pumasok, hawak ang mga papeles ng foreclosure. Ang bawat galaw nila ay tila nagpapabagsak sa mga pader ng mansyon. Ito po ang aming mandato, Mr. at Mrs. Webb. Kailangan po ninyong lumabas. Ang property na ito ay pag-aari na ng Cross Bank. Ang formal na pahayag ng pinuno ng mga sheriff. Nagsimulang umiyak si Doña Cielo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi! Hindi niyo ito pwedeng gawin. Mayaman kami. Kilala kami. Ngunit ang mga salita niya ay tila hangin lamang. Ang mga gamit, ang mga mamahaling muebles, lahat ay unti-unting tinakpan ng mga canvas na tila ba inihahanda para sa isang libing. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marco ang isang lumang litrato ni Rina na nahulog mula sa isang nabasag na frame. Ang litrato ay kuha noong sila ay ikinasal, kung saan si Rina ay nakangiti ng buong tapat, puno ng pag-asa. Ngayon, ang litratong yon ay nakayapak sa putik, katulad ng kung paano niya itinapon ang babae sa ulan. Biglang may tumawag kay Marco. Ito ang numero ng Cross Bank. Isang formal na boses ang narinig niya. Mr. Marco Webb, pinakikiusapan po kayo ng executive chairperson ng Cross Bank na humarap sa kanya mamayang 3:00 ng hapon para sa isang urgent meeting tungkol sa inyong utang. This is your last chance to negotiate. Kumapit si Marco sa ideyang yon na tila ito ang kanyang huling hininga. Sige, pupunta ako. Sabihin niyo sa kanya, pupunta ako. Ibinaba ni Marco ang telepono. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na baka sakaling may matirang awa ang bagong pinuno ng bangko. Ngunit hindi niya alam na ang executive chairperson na kanyang haharapin ay ang mismong babaeng pinagkaitan niya ng awa. Sino ang nagpadala ng isang text message kay Doña Cielo na nagsasabing, ang iyong anak ay magsisimula nang bayaran ang kanyang utang sa akin? At bakit ang numero ng text ay hindi makita sa anumang database ng telepono? Mayaman ka pa ba kung ang bawat sentimong hawak mo ay hiram lamang sa taong itinapon mo nang walang pakundangan sa gitna ng unos? Ang bawat hakbang ni Marco sa loob ng lobby ng Cross Bank Headquarters ay tila paglakad sa ibabaw ng mainit na uling. Ang marangyang sahig na gawa sa puting marmol ay tila nanunuya sa kanyang maruming konsensya. Inayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin, ngunit ang nakita niya ay isang lalaking may nanginginig na mga kamay at mga matang puno ng takot. Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan
ay tila isang masikip na kabaong na sumasakal sa kanyang paghinga. Sumakay siya sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Ang bawat palapag na nadadaanan ay nagpapatibay sa katotohanang ang mundong kanyang kinagagalawan ay pag-aari ng taong hindi pa niya nakikilala. Pagbukas ng pinto ng executive suite, ang amoy ng sariwang rosas at mamahaling leather ang sumalubong sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na nagpapabigat sa bawat pintig ng kanyang puso. Magandang hapon, Mr. Webb. Hinihintay na kayo ng chairperson sa loob. Ang sabi ng isang sekretarya na ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng opisina. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang malaking pintuan na gawa sa mahogany. Doon, sa harap ng isang malawak na bintana na nakatanaw sa buong lungsod, ay isang malaking upuan na nakatalikod sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang silhouette ng isang babae. Ang mahaba at itim nitong buhok na maayos na nakapusod at ang isang kamay na may hawak na gintong fountain pen. Magandang hapon po, Ma'am Chairperson. Ang nauutal na bati ni Marco. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos na hinding-hindi niya ginawa kay Rina. Narito po ako para pag-usapan ang tungkol sa web group. Alam ko pong may mga pagkukulang kami, pero humihingi po ako ng pagkakataon na maisalba ang aming kumpanya. Hindi sumagot ang babae. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan na tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Marco. Ma'am, kailangan ko po ang inyong tulong. Ang Skyline Towers ay buhay ng aming pamilya. Kung babawin niyo ang aming pondo, mawawalan kami ng lahat. Ang aking ina, siya ay may sakit at ang aking mga anak. Napatigil si Marco nang marinig niya ang isang mahinang tawa mula sa babaeng nakatalikod. Isang tawa na puno ng pait at pangungutya. Ang iyong mga anak? Ang boses ng babae ay mababa. Tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang sugatang puso. Naalala mo ba ang iyong mga anak, Marco? Noong itinulak mo sila palabas ng iyong bahay sa gitna ng ulan? Naalala mo ba ang kanilang iyak habang tinatalikuran mo sila para sa isang babaeng hindi ka naman kayang mahalin sa oras ng iyong kahirapan? Ang bawat salita ng babae ay tila isang sampal sa mukha ni Marco. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manghina. Ang boses na yon, pamilyar ito, ngunit imposible. Ang Rina na kilala niya ay isang mahina at piping babae na walang kakayahang lumaban. Sa sino ka? Bakit mo alam ang mga bagay na yon? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kalituhan. Dahan-dahang inikot ni Rina ang kanyang upuan. Ang kanyang pagkilos ay banayad. Tila isang reyna na naghahanda para sa isang huling hatol, habang dahan-dahang nagpapakita ang kanyang mukha. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kanyang mga mata. Mga matang walang bakas ng awa, kundi puno ng apoy ng katarungan. Ang mga dokumentong hawak ni Marco ay dahan-dahang nagkalat sa sahig. Ang mga papel ay tila mga tuyong dahon na nalaglag mula sa isang patay na puno. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat. Rina? Ang sa wakas ay naibulalas ni Marco. Hindi na ako si Rina na itinapon mo sa putikan, Marco. Ang malamig na sagot ni Rina habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit siya sa lamesa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang martilyo na nagpapako sa huling pag-asa ni Marco. Ako si Rina Cross, ang babaeng nagmamay-ari ng bawat hibla ng damit na suot mo, ng bawat kusing na nasa bulsa mo, at ng bawat pader na itinuturing mong tahanan. Napaluhod si Marco sa sahig, hindi dahil sa galang, kundi dahil hindi na kaya ng kanyang mga binti na dalhin ang bigat ng kanyang kasalanan. Rina, please, patawarin mo ako. Hindi ko alam.
Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa paa ni Rina. Ngunit bago pa niya ito magawa, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Pumasok ang mga security guard, kasama si Attorney Solis. Miss Rina, may tawag mula sa ospital. Si Doña Cielo? Dinala siya sa emergency room. Ngunit ang kailangan niyo pong malaman ay ang tungkol sa DNA test na ipinagawa niyo para sa inyong ama. Ang sabi ni Attorney Solis nang may pag-aalala. Napatigil si Rina. Ano ang kinalaman ng DNA test sa kanyang ama? At bakit tila may isang lihim pa na hindi niya alam tungkol sa kanyang pagkatao na maaaring bumago sa lahat, kabilang na ang kanyang karapatan sa cross-bank? Ang katotohanan ay tila isang nakatagong patalim. Sa oras na mahugot ito mula sa dilim, maaari nitong isalba ang iyong buhay o hiwain ng tuluyan ang natitira mong pag-asa. Ang hangin sa loob ng executive office ay tila naging yelo. Si Marco, na nakaluhod pa rin sa sahig at napapalibutan ng mga nakakalat na papeles, ay tila nakalimutan pansamantala ang sariling trahedya. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa pulang envelope na hawak ni Attorney Solis na nanginginig ang mga daliri. Kinuha ni Rina ang envelope. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nag-aapoy sa galit laban kay Marco, ay biglang napalitan ng kalituhan. Binuksan niya ang selyo ng dahan-dahan. Ang tunog ng pinupunit na papel ay tila kuko na kumakalmot sa katahimikan ng silid. Habang binabasa niya ang mga letrang nakalimbag sa dokumento, ang kanyang mundo ay tila umiikot. Isang kapatid na babae? Kalahating kapatid? Ang bulong ni Rina, ang kanyang boses ay mahina at nagtataka. Tiningnan niya si Attorney Solis. Sino siya, Attorney? Paano na nangyari ito? Bago pa man nakilala ng iyong ama ang iyong ina, Miss Rina, mayroon siyang naging nobya na iniwan niya dahil sa pagtutol ng pamilya Cross. Ang babaeng iyon ay nagbuntis at ayon sa investigasyon ng aming ahensya, ang bata, ang iyong kapatid, ay si Tanya. Ang pangalang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng opisina. Napatayo si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tanya, ang kabit ko? Siya ang kapatid mo? Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala mula kay Rina. Tanya, ang babaeng pinalit mo sa akin, ang babaeng humikayat sa inyo ni Doña Cielo na itapon ako sa ulan. Tumingin si Rina kay Marco nang may labis na pandidiri. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na ang babaeng sumira sa aking pamilya ay may dugo ng aking ama? Kinuha ni Rina ang isang tigpisong barya mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa mukha ni Marco. Ang barya ay tumama sa noo ni Marco bago gumulong sa sahig. Kunin mo iyan, Marco. Yan ang halaga mo ngayon. Ginawa mo ang lahat para sa pera at ang naging kapalit mo ay isang babaeng ginamit ka rin lang pala para sa kanyang sariling layunin. Hindi nakapagsalita si Marco. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog sa bigat ng karma na patuloy na bumabagsak sa kanya. At attorney, binaling ni Rina ang atensyon sa abogado. Kung kapatid ko si Tanya, ibig bang sabihin ay may kahati ako sa yaman ng Crossbank? Iyon ang komplikasyon, Miss Rina, ayon sa batas. Dahil hindi siya kinilala ng iyong ama, wala siyang automatikong karapatan sa mana. Ngunit, kung mapatunayan niya sa korte na siya ay isang lehitimong tagapagmana, maaari niyang i-freeze ang lahat ng inyong assets habang umaandar ang kaso. At kung mangyari iyon, makakawala ang mga web sa kanilang utang dahil masususpinde ang operasyon ng bangko. Paliwanag ni Attorney Solis nang may bakas ng kaba. Kumurap si Rina. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang kanyang paghihiganti kay Marco ay isa pa lamang pagsisimula sa isang mas madugong labanan. Pinalabas ni Rina ang mga security guard. Iniiwan silang tatlo sa loob ng opisina. Lumapit siya kay Marco na ngayon ay tila isang basang aso na walang ibang magawa kundi ang yumuko. Narito ang deal mo, Marco, ang sabi ni Rina.
Ang kanyang tono ay kasing tigas ng bakal. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na mapatagal ang pagpapalayas sa inyo sa VillaWeb ng 1 linggo para may oras kayong mailipat ang nanay mo sa isang public hospital. Umasa ang mga mata ni Marco. Gagawin ko ang lahat, Rina. Kahit ano. Magandang pakinggan. Kailangan kong idiskaril si Tanya bago pa siya makakuha ng abogado para i-file ang kaso niya. Gusto kong ikaw mismo ang magbigay sa akin ng mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa inyong kumpanya at ng mga palihim na pakikipag-ugnayan niya sa mga kakompetensya ng Crossbank. Dahil alam ko na kaya mo siya kinakasama noon ay dahil hinahayaan mo siyang mangialam sa mga accounts niyo. Napalunok si Marco. Kung gagawin niya iyon, tuluyan na niyang sisirain ang babaeng minahal niya. Ngunit kung hindi, mamatay sila ng kanyang ina sa gutom. At tandaan mo, Marco, ang idinagdag ni Rina, ang kanyang mukha ay inilapit sa mukha ng dating asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag na huwag mong sasabihin kay Tanya kung sino ako. Gusto kong ako mismo ang sumurpresa sa kanya. Lumabas si Marco ng opisina na tila isang taong nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa dami ng lihim at kasinungalingan na biglang sumabog sa kanyang muka. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya napansin na isang maliit na recording device ang nakakabit sa ilalim ng kanyang kurbata. Ang bawat salita ni Rina at Attorney Solis tungkol sa DNA test ay malinaw na nai-record. Ang tiwala ay tila isang babasaging kristal. Sa oras na ito ay maglamat. Kahit anong pagdidikit ang gawin mo, hinding-hindi na muling mabubuo ang orihinal nitong kinang. Ang silid sa loob ng isang maliit at madilim na apartment na pansamantalang tinutuluyan ni Marco at Tanya ay nababalot ng isang nakakasakal na amoy ng sigarilyo at panis na kape. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga multong nagmamasid sa pagkawasak ng kanilang mga pangarap. Nakaupo si Tanya sa harap ng isang maliit na salamin, maingat na naglalagay ng matingkad na pulang lipstick, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang kislap ng kahit anong pagsisisi. Bukas ang pinto at pumasok si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang araw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kanyang jacket sa likod ng isang sira-sirang upuan. Nakausap mo ba ang chairperson ng Crossbank? Ang tanong ni Tanya nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kalos ng kutsilyo sa porselana. Oo, nakipag-usap ako, ang maikling sagot ni Marco. Sinubukan niyang maging kalmado, naalala ang utos ni Rina. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa kung saan nakalagay ang laptop ni Tanya. Sabi niya, may pagkakataon pa raw tayong maisalba ang ilan sa mga ari-arian natin kung maibibigay natin ang mga nawawalang financial records ng web group. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tanya. Talaga? At naniniwala ka naman? Marco darling, masyado kang uto-uto. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka lang ng babaeng yon pagkatapos ng lahat ng ginawa natin? Itinigil ni Tanya ang paglalagay ng lipstick at tinitigan ang sarili sa salamin. Kinuha niya ang isang litrato ni Doña Cielo na nakalagay sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang ginupit ang mukha nito gamit ang isang maliit na gunting. Ang bawat gupit ay tumpak at walang pag-aalinlangan, isang kilos na nagpapakita ng kanyang kawalan ng pakiramdam sa pamilyang nagpatuloy sa kanya. Bakit mo ginagawa yan, Tanya? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang nanay ko, kailangan niya ng tulong natin. Bakit tila wala kang pakialam? Pakialam? Marco, gising! Ang sigaw ni Tanya habang humaharap sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ginagamit lang kita. Akala mo ba ay mahal kita? Ikaw ang susi ko para makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Pero ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako magsasayang ng oras sa'yo
At sa matandang yon na walang ginawa, kundi laitin ang pinagmulan ko. Napahawak si Marco sa lamesa para hindi matumba. Ang bawat salita ni Tanya ay tila isang matinding dagok na mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanyang yaman. Alam ko na ang lahat, Marco. Ang dagdag ni Tanya habang inilalabas ang recording device mula sa kanyang bag. Alam ko na si Rina ang chairperson at alam ko rin na magkapatid kami. Akala niyo ba ay malalamangan niyo ako? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Marco nang subukan niyang agawin ng recorder. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang maliit na sugat sa labi ni Marco at ang lasa ng dugo ay tila naging huling hudyat ng kanyang paggising mula sa isang mahabang bangungot. Kung magkapatid kayo, bakit mo siya ginaganito? Bakit mo kami sinisira? Ang tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil siya ang kinuha ng ating ama. Siya ang lumaking may ginto sa bibig habang ako ay lumaki sa dumi at gutom. Karapatan ko ang kalahati ng crossbank at kukunin ko yon. Kahit kailangan ko pang dumanak ang dugo sa bawat palapag ng gusaling iyon. Ang bulyaw ni Tanya. Tumalikod si Tanya at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na si Marco ay dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone na nakabukas pa ang folder ng mga lihim na bank accounts at mga transaksyon sa mga kalaban ng crossbank. Mabilis na ipinadala ni Marco ang lahat ng impormasyong yon sa email ni Rina. Nang lumingon si Tanya, nakita niyang hawak ni Marco ang telepono. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng gabi sa tindi ng puot. Anong ginagawa mo, Marco? Ang malamig na tanong ni Tanya habang dahan-dahang binubuksan ang drawer ng lamesa kung saan nakatago ang isang maliit na baril. Ang ginto ay walang halaga kapag ang bawat pintig ng iyong puso ay binabayaran ng iyong sariling dangal. Sa huli, ang pinakamayamang tao ay hindi ang may punong kaban, kundi ang may malinis na budhi sa gitna ng unos. Ang bawat segundo sa loob ng presinto ay tila isang oras ng paghihirap para kay Tanya. Ang malamig na bakal ng rehas ay tila nanunuot sa kanyang balat, isang matinding kaibahan sa malambot na seda na nakasanayan niyang isuot. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, ang kanyang pulang lipstick ay bahagyang kumalat na, at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na ngayon. Ang bawat sulyap ng mga pulis at ng iba pang mga bilanggo ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Samantala, sa isang pampublikong ospital, ang amoy ng luma at maruming paligid ang sumalubong kay Doña Cielo. Nakahiga siya sa isang stretcher sa pasilyo dahil wala nang bakanting silid. Ang ingay ng mga umiiyak na pasyente at ang init ng siksikang lugar ay tila isang impyerno. Para sa isang babaeng dati ay hindi tumatapak sa sahig na hindi gawa sa marmol. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga diamante, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang isang gusot na kumot. Marco, nasaan na ang mga gamot ko? Bakit tayo narito sa lugar na ito? Hindi ko kaya rito, Marco. Ang mahinang reklamo ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Si Marco, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ay hindi makatingin ng direkta. Ang kanyang bulsa ay walang laman. Ang huling 100 piso na hawak niya ay nagamit na para sa pamasahe patungo sa ospital. Ang kanyang kumpanya ay selyado na at ang kanilang lahat ng credit cards ay kinansela na ng Crossbank. Ma, wala tayong pera. Kinuha na ang lahat. Pati ang bahay. Ang sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Doña Cielo ang kanyang maliit na pitaka at inilabas ang isang pares ng hikaw. Ito ang huling hiyas na itinago niya sa ilalim ng kanyang dila noong kinukuha ng mga sheriff ang kanilang mga gamit. Akala niya ay diamante ito, ngunit nang masuri ito sa ilalim ng fluorescent na ilaw ng ospital, nakita ang mga gasgas. Isa lamang itong imitasyon, isang fake na katulad ng buhay na kanilang binuo
Sa loob ng mahabang panahon, napahagulhol ang matanda, hindi dahil sa sakit ng kanyang karamdaman, kundi dahil sa katotohanang ang kanyang pagiging matapobre ay nagtapos sa isang lugar na pinakakinasusuklaman niya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng Cross Estate, ang paligid ay nababalot ng kapayapaan. Nakatayo si Rina sa malawak na terrace, pinapanood ang paglubog ng araw habang iniinom ang kanyang tsaa. Sa loob ng silid, naririnig ang mahinang tawa ng kanyang 3 anak na nakikipaglaro kay Lola Isay. Ang bawat tunog ng kanilang katuwaan ay tila isang himig na nagpapahilom sa bawat sugat sa puso ni Rina. Miss Rina, tumawag po ang ospital. Ang web group ay wala ng pondo para bayaran ang confinement ni Doña Cielo. Ayon sa balita, si Marco ay nagmamakaawa sa mga nurse na huwag munang ilabas ang kanyang ina. Ang ulat ni Attorney Solis habang papalapit. Hayaan silang makita ang mukha ng kahirapan, attorney. Noong ako ang nasa labas ng kanilang gate, hindi nila tinanong kung nasaan ang mga anak ko o kung may pambili ba ako ng gamot. Ang malamig na sagot ni Rina. Ngunit sa likod ng kanyang lamig, may isang bahagi ng kanyang puso na kumikirot pa rin. Hindi dahil sa awa sa mga web, kundi dahil sa alaala ng babaeng dati niyang minahal. Si Rina na naniniwala pa sa kabutihan. Dahan-dahang pumasok si Rina sa loob ng silid at kinuha ang kanyang mga anak. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa malambot na balat ng mga sanggol. Sa mga sandaling iyon, ang 10 bilyong dolyar ay tila walang halaga kumpara sa init ng mga maliliit na katawang ito. Maging malakas kayo mga anak. Hinding-hindi ko hahayaan na maranasan niyo ang naranasan ko. Ang bulong ni Rina. Isang itim na sobre ang iniabot ni Attorney Solis kay Rina. Galing po ito kay Tanya. Mula sa loob ng kulungan, nais daw niyang makipag-deal. Binuksan ni Rina ang sobre. Isang piraso ng papel ang nasa loob na may nakasulat na isang address at isang pangalan, Gabriel Cross. Ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa dami ng salaping iyong napanalunan, kundi sa lalim ng yukod ng mga taong dati ay tumitingala sa iyo ng may pangungutya habang ikaw ay nasa paanan ng kanilang mga pader. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila naglalaban sa kislap ng mga diamanteng suot ng mga panauhin. Ito ang gabi ng Cross Foundation Gala, isang pagtitipon ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang amoy ng mamahaling wine at ang mahinang himig ng mga biolin na tumutugtog sa sulok ay nagbibigay ng isang aura ng kasaysayan at yaman. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Rina. Ang kanyang gown na kulay dugo ay tila isang babala sa lahat ng naroon, na ang babaeng ito ay hindi na ang biktima ng kahapon. Sa labas ng malaking salamin na pinto, isang anino ang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga security guard. Isang matandang babae na nakasuot ng kupas na duster na tinakpan ng isang lumang shawl. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa tindi ng pagod at sakit. Si Doña Cielo, nagawa niyang makatakas sa ospital at sumakay ng jeepney. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang natitirang lakas para lamang makita ang babaeng itinapon niya. Pabayaan niyo ako. Kilala ko ang chairperson. Manugang ko siya. Ang sigaw ni Doña Cielo. Ang kanyang boses ay paos at tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Napatigil ang lahat sa loob ng ballroom nang bumukas ang pinto at bumagsak si Doña Cielo sa makapal na karpet. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa maruming hitsura ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Rina. Ang tunog ng kanyang high heel sa sahig ay tila bawat tibok ng puso ni Doña Cielo na puno ng takot. Hindi gumalaw si Rina, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay
ay maayos na nakapatong sa kanyang harapan. "Rina, anak," ang gumagaralgal na boses ni Doña Cielo habang pilit na gumagapang patungo sa laylayan ng gown ni Rina. "Maawa ka. Ang kumpanya. Ang anak ko si Marco. Mamatay kami sa gutom, Rina. Patawarin mo kami sa nagawa namin noong bagong taon. Nagkamali kami, Rina. Nagkamali kami." Tumingin si Rina sa ibaba, sa babaeng dati ay kinatatakutan niya. Nakita niya ang bawat kulubot sa mukha ni Doña Cielo, ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko at ang luha ng pagmamakaawa. Sa isang sandali, bumalik sa isip ni Rina ang lamig ng ulan, ang sakit ng kanyang bagong ooperang katawan, at ang iyak ng kanyang 3 anak na walang gatas na mainom. Ngunit sa halip na sumigaw, kinuha ni Rina ang kanyang mamahaling lace na panyo. At dahan-dahang pinunasan ang dumi sa pisngi ng matanda. Naalala niyo po ba, Doña Cielo? Ang bulong ni Rina, ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit bawat salita ay may talim ng isang labaha. "Sinabi niyo sa akin na ang mga anak ko ay pasanin lang sa mundong ito. Sinabi niyo na ang amoy ko ay amoy ng kahirapan na hindi niyo matatagalan sa loob ng inyong mansyon. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino sa ating dalawa ang amoy putik? Patawad, Rina. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo lang." Ang hikbi ng matanda habang niyayakap ang sapatos ni Rina. "Gusto niyo ng tulong?" ang tanong ni Rina habang dahan-dahang lumalayo. "Narito ang aking kondisyon. Bukas, sa harap ng lahat ng media, luluhod kayo ni Marco sa tapat ng barong-barong ni Lola Isay. Hihingi kayo ng tawad sa aking 3 anak sa bawat sakit na idinulot niyo sa kanila noong gabing iyon. At pagkatapos, sasabihin niyo sa buong mundo na ang web group ay nabuhay lamang dahil sa limos ng aking ama." Nanlaki ang mga mata ni Doña Cielo. Ang kanyang huling piraso ng pride ay tila nyurakan ng husto. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na boses ang narinig mula sa likuran ng mga panauhin. "Huwag kang luluhod, Cielo. Ang isang web ay hindi kailanman luluhod sa isang bastardong tulad niya." Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng puting taksido at may hawak na tungkod na pilak, ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mukha ay may marka ng isang malalim na peklat sa kaliwang pisngi at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang agila. Napatigil si attorney. Solis sa tabi ni Rina, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Hindi maaari. Akala ko ay patay na siya." "Sino siya, attorney?" ang tanong ni Rina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba. "Siya si Gabriel Cross, Miss Rina," ang pabulong na sagot ni Solis, ang kapatid ni Elijah na matagal nang itinakuwil dahil sa kanyang pagiging marahas, ang lalaking sinasabing pumatay sa sarili ninyong ina. "Hindi sapat ang lahat ng ginto sa mundo para hugasan ang dugo sa iyong mga kamay, Gabriel Cross. Ang bawat hakbang mo sa ballroom na ito ay isang insulto sa alaala ng aking ina." Ang mga salitang ito ay lumabas sa mga labi ni Rina habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kaba. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matapang sa kanyang tito. Ang paligid ay nababalot ng isang nakakasakal na tensyon. Ang mga panauhin ay tila naging mga estatwa, hindi makapaniwala sa drama na nagaganap sa harap nila. Ang bawat pintig ng puso ni Rina ay tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na unos. Sa likod ni Gabriel, dahan-dahang lumapit si Marco. Ang kanyang hitsura ay mas maayos na ngayon dahil sa suot na hiram na tuksido, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Hawak niya ang isang maliit na stuffed toy, isang asul na kuneho na lumana at may mantsa. Ito ang paboritong laruan ng isa sa kanilang mga anak noong sila ay nasa Villa Web pa. "Rina, kailangan nating mag-usap, hindi para sa akin, kundi para sa mga bata." Ang pabulong na sabi ni Marco habang sumisingit sa pagitan ni Gabriel at Rina. Napalingon si Rina sa stuffed toy.
sa isang saglit. Ang kanyang matigas na puso ay tila nakaramdam ng isang pamilyar na hapdi. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali. Bago pumasok ang kasakiman at bago siya itinapon sa ulan, ay tila mga multong humahaplos sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Marco at nakita ang mga luhang tila tapat sa mga mata nito. Gusto ko lang makita ang mga anak ko, Rina. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng pera at ng aking ina. Pero hindi ko kayang mawala kayo. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila ba handa siyang magbago. Halos mabitawan ni Rina ang kanyang hawak na baso ng wine. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong maniwala. Isang bahagi ng kanyang pagiging ina ang nagnanais na magkaroon ng ama, ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa siya makasagot, nakita niya ang isang mabilis na senyas mula kay Gabriel patungo kay Marco. Isang sulyap na puno ng malisya at pagkakaintindihan. Ang kanyang hinala ay agad na napatunayan nang mapansin niya ang isang maliit na folder na nakatago sa loob ng tuxedo ni Marco. Ito ang orihinal na titulo ng Crossbank na kinuha mula sa kanyang vault kaninang umaga. Ang lahat ng drama ni Marco, ang stuffed toy, ang mga luha, ay isa lamang pambubulag para makuha ang tiwala niya at manakaw ang mga dokumentong kailangan ni Gabriel para bawiin ang bangko. Tumalikod si Rina at naglakad patungo sa silid kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na pisngi ng kanyang bunso. Ang init ng balat ng sanggol ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Sa gitna ng kaguluhan at pagtatraidor, ang inosenteng mukha ng kanyang mga anak ang nagsilbing kanyang angkla. Doon niya napagtanto na ang patawad ay hindi ibinibigay sa mga taong ginagamit ang pag-ibig para sa pansariling interes. Akala mo ba ay madadaig mo ako sa parehong laro, Marco? Ang malamig na tanong ni Rina pagbalik niya sa ballroom. Gamitin mo ang mga bata para sa iyong plano at sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na sila makikita kahit sa anino man lang. Biglang lumakas ang tunog ng isang alarm sa loob ng hotel. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-crap at ang boses ni Attorney Solis ay umalingaungaw sa kanyang earset. Miss Rina, kailangan nating lumabas. May nagsabotahe sa generator at ang mga tauhan ni Gabriel ay pinaliligiran na ang gusali. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa parking lot na naging sanhi ng pagyanig ng buong ballroom. Ang mga kristal na chandelier ay nagsimulang magduyan ng marahas at ang mga basag na bubog ay nagsimulang mahulog mula sa itaas. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Rina si Gabriel na nakatayo pa rin. Ang kanyang tungkod ay nakaturo sa kanya. Oras na para tapusin ang lahat, Rina. Kung hindi ko makukuha ang bangko, walang sino mang makakakuha nito. Sa gitna ng nagbabadyang kamatayan, doon mo lamang matatanto na ang lahat ng bilyong dolyar sa mundo ay tila mga walang silbing papel kapag ang buhay ng iyong mga anak ang nakataya sa bawat segundo ng paghinto ng oras. Ang bawat detalye sa loob ng ballroom ay tila dahan-dahang gumagalaw sa paningin ni Rina. Ang malaking chandelier na gawa sa libo-libong kristal ay bumibigay na mula sa kisame. Ang bawat kadena nito ay unti-unting napapatid. Sa ilalim nito, ang tatlong kuna ng kanyang mga anak ay tila mga maliliit na target sa gitna ng isang malupit na tadhana. Sa kabilang banda, nakita niya si Marco na hawak ang folder ng Crossbank, ang susi sa kanyang kapangyarihan at yaman. Habang ito ay patakbong papalayo, patungo sa pintuan kung nasaan si Gabriel. Hindi nag-isip si Rina. Wala siyang naramdamang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga paa, na dati ay nanghihina dahil sa tahi ng operasyon, ay biglang nagkaroon ng lakas na tila ba ang kanyang mga ugat ay binuhusan ng kumukulong apoy. Tinalikuran niya ang folder, tinalikuran niya ang yaman, at buong lakas na tumalon patungo sa mga kuna. Ang mga anak ko! Ang tanging sigaw na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Sa isang iglap,
Bago pa man tuluyang humampas ang mga kristal sa sahig, nagawa ni Rina na itulak ang mga kuna patungo sa ilalim ng isang matibay na lamesang gawa sa mahogany. Ang sumunod na sandali ay ang nakatutulig na paghampas ng mga kristal sa sahig. Ang bawat piraso nito ay sumabog at naging libo-libong matatalim na bubog na lumipad sa bawat sulok ng silid. Naramdaman ni Rina ang pagbaon ng ilang piraso sa kanyang likuran habang ginagamit niya ang sariling katawan bilang panangga para sa kanyang mga anak. Nang tumigil ang pagbagsak ng mga debris, ang katahimikan ay nababalot ng makapal na alikabok at amoy ng usok. Dahan-dahang iminulat ni Rina ang kanyang mga mata, ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng isang mahabang ugong. Ang tanging hinahanap niya ay ang tunog ng paghinga ng kanyang mga sanggol. At doon, sa ilalim ng lamesa, narinig niya ang mahinang ungal ng isa sa mga ito. Sila ay ligtas. Nakadapa si Rina sa maruming karpet. Ang kanyang dugo ay dahan-dahang kumakalat sa puting tela ng kanyang gown, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa binti ng kuna. Sa gitna ng takot at sakit, isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, alam niya na wala ng anumang yaman ang makakapantay sa halaga ng mainit na hininga ng kanyang mga anak sa kanyang palad. Siya ay isang ina bago siya naging isang bilyonarya. At ang katotohanan iyon ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking tagumpay. Samantala, sa gitna ng usok, nakita niya si Marco. Nakatayo ito malapit sa pinto, hawak pa rin ang folder, ngunit ang kanyang muka ay puno ng panginginig. Tumingin si Marco kay Rina, pagkatapos ay sa mga anak nila, at muli kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa dilim ng pasilyo. "Marco, ibigay mo na ang folder at umalis na tayo," ang bulyaw ni Gabriel. Ngunit napatigil si Marco nang makita niya ang dugo sa likod ni Rina. Nakita niya ang sakripisyo ng babaeng minsan niyang itinapon sa ulan. Ang huling hibla ng kanyang pagkatao ay tila pilit na gumigising. Tumingin siya kay Gabriel at doon niya napagtanto na siya ay ginagamit lamang bilang isang kasangkapan na madaling itapon kapag wala ng silbi. Hindi ko ito magagawa," ang mahinang sabi ni Marco. "Anong sabi mo?" ang galit na tanong ni Gabriel habang dinadamba ang folder mula sa kamay ni Marco. Sa tindi ng pag-aagawan, naitulak ni Gabriel si Marco patungo sa isang matalim na piraso ng bakal na nakaungos mula sa nasirang pader. Isang mahinang ungol ang kumawala kay Marco habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Kinuha ni Gabriel ang folder at mabilis na tumakas sa kadiliman. Iniwan ang kanyang pamangkin at si Marco sa gitna ng naglalagablab na gusali. Gumapang si Marco patungo kay Rina. Ang kanyang bawat paggalaw ay may kasamang matinding hapdi. "Rina, patawarin mo ako. Ang mga bata. Iligtas mo ang mga bata." Ang huling na ibulalas ni Marco bago mawala ng malay. Dahan-dahang binuhat ni Rina ang kanyang mga anak, isa-isa, sa gitna ng papatinding usok. Wala siyang pakialam sa folder na nawala. Wala siyang pakialam sa bilyon-bilyong dolyar na maaaring makuha ni Gabriel. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas sa impyernong ito. Habang papalabas siya ng ballroom, nakita niya ang anino ng isang tao sa dulo ng pasilyo. Isang tao na hindi niya inaasahan. Ito ay si Tanya, na nakatayo at may hawak na isang susi. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Ibigay mo sa akin ang titulong yan, Rina, o panoorin mong lamunin ng apoy ang lahat ng pinaghirapan ng ating ama. Isang pirma mo lang at hahayaan kitang makalabas kasama ang mga batang iyan." Ang boses ni Tanya ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa gitna ng makapal na usok. Nakatayo siya sa tapat ng exit. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang mapanganib na kislap ng kasakiman. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang tunay na folder ng Crossbank, ang tanging bagay na naghihiwalay kay Rina sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Rina ay nakaluhod sa sahig,
Ang kanyang gown ay punit-punit at basa ng sarili niyang dugo mula sa mga sugat sa kanyang likod. Ngunit sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yinakap ang kanyang 3 anak. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi mula sa usok na pumapasok sa kanyang baga. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Tanya nang may matinding paninindigan. "Sa'yo na ang papel na iyan, Tanya," ang mahinang sagot ni Rina. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng dangal. "Sa'yo na ang lahat ng $1,000,000,000. Sa'yo na ang Cross Bank." Dahil sa gabing ito, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong hawak ng kamay ko, kundi sa kung sino ang itinataya ko ng buhay. Hindi makapaniwala si Tanya sa narinig. "Baliw ka na. Mamamatay kayo rito para sa wala. Mas pipiliin kong mamatay na may yakap na pag-ibig kaysa mabuhay sa isang palasyong puno ng dugo at pagtatraidor na katulad mo." Ang huling sabi ni Rina bago pilit na tumayo at naglakad patungo sa isang bintana, tinalikuran ng exit na hinarangan ni Tanya. Isang malakas na tunog ng sirena ng bumbero ang dahan-dahang lumapit sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang mga bintana ay nabasag mula sa labas at ang sariwang hangin ay pumasok, nagbibigay ng bagong hininga kay Rina. Ang mga rescue team ay mabilis na pumasok, iniligtas si Rina at ang kanyang mga anak mula sa naglalagablab na ballroom. Si Tanya, sa kanyang pagtatangkang itago ang folder, ay nadapa at mabilis na napalibutan ng mga awtoridad na kanina pa siya hinahanap dahil sa mga ebidensyang ipinadala ni Marco. Makalipas ang 1 taon, ang sikat ng araw ay masayang sumisilip sa mga bintana ng bagong Cross Estate. Wala na ang amoy ng usok at takot. Napalitan na ito ng bango ng mga sariwang bulaklak at halimuyak ng bagong lutong tinapay. Ang mansyon ay hindi na isang malamig na kaharian, kundi isang tunay na tahanan. Nakatayo si Rina sa malawak na garden. Pinapanood ang kanyang 3 anak na ngayon ay nagsisimula ng maglakad sa ibabaw ng malambot na damo. Ang kanilang mga tawa ay tila mga himig na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa tabi niya, si Lola Isay ay abala sa pagtitimpla ng tsaa. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Dahan-dahang lumapit ang isa sa mga bata kay Rina at humawak sa kanyang daliri. Pilit na tumatayo ng tuwid. Tumingin si Rina sa kanyang mga anak at sa kanyang paligid. Ang Cross Bank ay nabawi niya sa legal na paraan matapos mabulok sa kulungan sina Gabriel at Tanya. Ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang buhay. Nagtatag siya ng Cross Hope Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga inang itinapon sa lansangan. Binibigyan sila ng puhunan at bagong pag-asa. "Ma'am Rina, may naghahanap po sa inyo sa labas ng gate," ang sabi ng isang katulong. Lumapit si Rina sa gate at nakita ang 2 anino sa gilid ng kalsada. Si Marco, na ngayon ay pilay at gumagamit ng saklay, at si Doña Cielo, na nakaupo sa isang lumang wheelchair at tila wala na sa sariling isip. Ang kanilang mga suot ay kupas at puno ng tagpi. Ito ang gabi ng bagong taon, ang anibersaryo ng gabing itinapon nila si Rina. Napatigil si Marco nang makita si Rina. Wala sa kanyang mukha ang galit, kundi isang matinding kahihiyan. "Rina, hindi kami narito para humingi ng pera. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa huling pagkakataon at para ibigay ito." Iniabot ni Marco ang asul na kunehong laruan na ngayon ay malinis na at tinahing muli ang mga punit. "Sana maibigay mo ito sa kanila." Tiningnan ni Rina ang laruan. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit, kung saan ang mga unang paputok ay nagsisimula nang magbigay ng kulay sa dilim. Ang tunay na hantungan ng bawat paglalakbay ay hindi ang lugar kung saan mo natagpuan ang iyong korona, kundi ang sandali kung kailan ang iyong puso ay naging sapat na malawak para magpatawad nang hindi nakakalimot sa mga aral ng kahapon. Ang hangin ng gabi ng bagong taon ay umiihip ng may dalang lamig
Ngunit hindi na ito ang malupit na ginaw na naramdaman ni Rina 1 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang bawat bugso ng hangin ay tila isang banayad na haplos na nagpapapaalala sa kanya na ang bagyo ay lumipas na. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng Cross Estate. Nakatingin sa 2 taong dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tila mga estranghero na lamang na binura ng panahon. Si Marco, na nakasandal sa kanyang saklay, ay dahan-dahang iniabot ang asul na kunehong laruan. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng yaman, kundi ng kahit katiting na pagkilala mula sa babaeng kanyang sinira. Sa likod niya, si Doña Cielo ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na nilalaro ang laylayan ng kanyang kupas na damit. Tila ba naghahanap pa rin ng mga diamanteng matagal nang nawala. "Salamat, Marco," ang mahinang sabi ni Rina habang tinatanggap ang laruan. Naramdaman niya ang gasgas na tela nito, isang simbolo ng isang nakaraang puno ng sugat, ngunit pinilit na tahiin muli. Ang laruang ito ay may lugar sa silid ng mga bata, ngunit ikaw, wala ka ng lugar sa buhay namin. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na hikbi. "Alam ko, Rina, hindi ako narito para humingi ng higit pa sa iyong patawad. Nais ko lang na malaman mo na sa bawat gabi ng aking paghihirap, ang huling imaheng nakikita ko ay ang mukha mo noong gabing itinulak kita sa ulan. Iyon ang impyernong dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko." Lumapit ang maliit na batang lalaki na kasama ni Attorney Solis, si Leo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rina. Ang kislap sa mga mata ng bata ay tila isang salamin ng kaluluwa ni Elijah Cross. Sa harap ng pagkawasak ng mga web, ang pagdating ni Leo ay tila isang paalala na ang buhay ay palaging nagbibigay ng bagong usbong sa gitna ng mga tuyong dahon. "Miss Rina," ang boses ni Attorney Solis ay puno ng formalidad ngunit may halong lambot. "Si Leo ay ang anak ng tanging babaeng tunay na minahal ng iyong ama bago siya pumanaw. Isang lihim na itinago niya para protektahan ang bata mula kay Gabriel. Ang huling vault na tinutukoy ng iyong ama ay hindi naglalaman ng pera, kundi ang mga liham ng pag-ibig at ang pangakong ikaw ang gagabay sa batang ito para maging isang mabuting tao. Ang yaman ng cross ay para sa mga may pusong marunong mag-alaga." Tumingin si Rina kay Leo. Pagkatapos ay muling binalingan ang mga web. "Hindi ko kayo pababayaan na mamatay sa gutom, Marco. Magpapadala si Attorney Solis ng sapat na pondo para sa isang maliit na bahay sa probinsya at para sa panggamot ng iyong ina. Ngunit iyon na ang huli. Huwag na kayong babalik sa aming harapan. Ang katarungan ay tapos na at ang awa ko ay may hangganan." Tumalikod si Rina, kasama si Leo at ang kanyang 3 anak na dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa loob ng garden. Ang tunog ng mga yabag ni na Marco na dahan-dahang lumalayo sa kalsada ay unti-unting nalunod sa ingay ng mga paputok na nagsisimula ng magbigay ng kulay sa langit. Ang bawat pagsabog ng liwanag sa kalawakan ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Sa loob ng mansyon, ang hapagkainan ay puno ng pagkain, ngunit ang mas mahalaga ay ang init ng pagmamahalan na bumabalot sa bawat isa. Wala na ang takot, wala na ang puot. Si Rina ay hindi na lamang ang reyna ng medianoche dahil sa kanyang bilyon-bilyong dolyar. Siya ang reyna dahil nagawa niyang itayo ang kanyang kaharian sa ibabaw ng pundasyon ng katapatan at pagmamahal. Habang ang orasan ay tumitibok patungo sa hating gabi, binuhat ni Rina ang kanyang mga anak at hinalikan sila sa noo. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang anino ng Villa Webb ay tila isang alaala na lamang ng isang masamang panaginip. "Maligayang bagong taon, mga anak." Ang bulong ni Rina, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngayon, ang ating kwento ay hindi na tungkol sa kung paano tayo itinapon, kundi tungkol sa kung paano tayo muling nabuhay.
Ang bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ng kanilang bagong rest house sa Batangas ay tila isang banayad na paalala na ang panahon ay may sariling paraan ng paghihilom sa bawat sugat. 2 taon na ang nakalilipas mula ng gabing iyon sa hotel at ang dagat ay nananatiling kalmado. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang na tila ba ibinubulong ang mga lihim ng kapayapaan. Nakatayo si Rina sa balkonahe. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng sariwang hangin. Pinagmamasdan niya ang kanyang 3 anak, sina Hope, Faith, at Justice, na masayang nagtatakbo sa buhanginan kasama si Leo. Si Leo, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay tumatayong parang isang kuya, maingat na binabantayan ang bawat hakbang ng mga bata. Sa kanilang mga tawa, walang bakas ng pait, walang anino ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Lola Isay, dala ang isang tray ng sariwang buko juice. Ang matanda ay nakasuot ng isang magandang duster. Ang kanyang muka ay masigla at wala na ang bakas ng hirap. Rina, tignan mo sila. Parang kailan lang ay nakasilong tayo sa ilalim ng tumutulong bubong. 'Di ba? Ang sabi ni Lola Isay habang nakatanaw din sa mga bata. Opo, Lola. Minsan, kailangan nating maranasan ang pinakamalakas na bagyo para lamang matutunang pahalagahan ang bawat patak ng ulan. Ang sagot ni Rina nang may matamis na ngangiti. Nagawa na ba ni Rina na magpatawad? Sa loob ng 2 taon, pinili ni Rina na pakawalan ang puot. Hindi niya pinayagang maging bilanggo siya ng galit laban sa mga web. Ang pagpapadala niya ng tulong kina Marco at Doña Cielo sa probinsya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng kanyang ganap na paglaya. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa katahimikan. Hindi niya sila hinayaang bumalik sa kanyang buhay, ngunit hindi na rin niya sila hinahabol ng sumpa. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana at sapat na yon para sa kanya. Natagpuan na ba ang bininyen? Oo, ang kapayapaan ni Rina ay hindi nanggagaling sa 10 bilyong dolyar na nasa kanyang pangalan sa Crossbank. Ang kanyang tunay na kapayapaan ay ang katotohanang tuwing gabi, bago siya matulog, naririnig niya ang mahimbing na paghinga ng kanyang mga anak sa katabing silid. Ang kapayapaan ay ang kawalan ng takot na baka bukas ay mawala ang lahat dahil alam na niya na kahit mawala ang lahat ng material na bagay, mananatili siyang buo dahil sa kanyang pananalig at pagmamahal. Ang kwento ni Rina ay isang paalala sa bawat babae na nakikinig na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya truhin ng ibang tao, kundi sa kung paano niya itatayo ang kanyang sarili pagkatapos siyang itapon. Ang dongnok lang o ang tahimik na tubig ni Rina ay nagpakita na ang tunay na lakas ay hindi kailangang maging maingay. Ang pagiging matiisin ay hindi pagiging duwag. Ito ay ang pag-iipon ng lakas para sa isang huling tagumpay na walang sinuman ang makakaagaw. Bumaba si Rina mula sa balkonahe at sinalubong ang kanyang mga anak sa pampang. Binuhat niya si Justice at hinalikan ito, habang sina Hope at Faith ay yumakap sa kanyang mga binti. Si Leo ay lumapit din at iniabot ang isang magandang kabibe na nahanap niya. Para sa iyo, Ate Rina. Sabi nila, kapag inilagay mo ito sa iyong tainga, maririnig mo ang kanta ng dagat. Ang sabi ng bata. Inilagay ni Rina ang kabibe sa kanyang tainga at pumikit. Hindi kanta ng dagat ang kanyang narinig, kundi ang tinig ng kanyang ama, si Elijah Cross, na tila ba bumubulong sa hangin. Ngayon, ikaw na ang tunay na Cross, Rina, dahil natutunan mo ng magmahal ng walang kapalit. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Rina sa malawak na karagatan. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti, kundi sa isang walang hanggang pagmamahal.